tayong tema na sinusunod na siyang nagiging sentro ng ating pangangaral. Bagamat iba-iba ang nagtipit sa morning at sa afternoon, pero iisa yung amin pong sinusundan na tema. At ang tema natin is about God's greatest gifts. No? Ang mga dakilang regalo ng Diyos. At kaninang morning ay tinalakay ni Pastora Isabel ang paksa about eternal life. Yun din ang paksang tatalakayin natin ngayong hapong ito. Ang title about the gift of eternal life. Ang regalo ng buhay na walang hanggan. Bago natin basahin yung text, no, na akin pong pansamantalang ipakikita kung bakit tinawag na ang eternal life ay isang regalo, ay umpisahan muna natin sa isang introduction. Sa panahong ito ng Kapaskuhan, ay uso ang bigayan ng regalo at aginaldo. Excited ang iba na bumili ng kanilang ireregalo sa kanilang mga inaanak, sa kanilang mga anak, magulang, kapatid, kaibigan, classmate, o sa kanilang boyfriend o girlfriend, o sa kanilang mga kanya-kanyang asawa. At excited din ang iba na makatanggap ng aginaldo at regalo. Ngunit dapat mabatid ng lahat na ang mga regalo ay pansamantala lamang. Kasi may mga regalo na dadaan lang sa kamay mo ng ilang oras at mamaya ay maibibigay mo na sa mang inasal yun. O kaya sa Jollibee mo na mapapadala yung binigay sa yung aginaldo o regalo na pera. Ang iba ay may nagbibigay sa iyo ng damit pero hindi rin magtatagal dahil lalapad ka din. O kung hindi man lalapad ang iyong katawan, kapatid, kukupas naman siya sa paglipas ng mga panahon. At ang ibang regalo ay nasisira. Pero may regalo na binabanggit sa Bible na ang regalong ito ay hindi po panandalian lamang, kundi ang regalong ito ay tumatagal ng walang hanggan. At ano ang regalong ito na itinuturo ng Biblia? Ano ang regalo ng Diyos? Sabi ng Roma 6:23, yan, ipakita po natin. Sinasabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death. But the free gift of God is what? Eternal life in Christ Jesus our Lord. Patay lang natin yung ating, tawag dito, screen natin. Paki-off lang po muna natin yung screen. Yan. Okay. Sino ang tatayo sa harapan at bibigyan ko ng 50 pesos para ma-recite niya walang mali ang Romans 6:23? Okay. Sige. Sige. Lumapit dito sa harapan, bigyan ng mikropono. Walang mali. At anong version yung kanyang i-recite? Kailangan alam natin. Yun pong magre-recite, memorize niya yung Romans 6:23. Siyempre, inaasahan natin dito yung mga nasa SOL. Kasi mag-aaral yan eh. Siyempre, palakabisan ng Biblia yan. Nag-aaral yan sa School of Leaders. Meron ba naman tayong leader na hindi nagkakabisa ng verse sa Bible? Walang ganong leader. Amen? Magandang balita, Biblia. Okay, sige. Halika dito. Wag mo nang buksan yan. Hindi babasahin yan. Sige. Roma 6, buksan ninyo yung kung may mga version kayo ng mabuting balita. Para masundan ninyo kung may mali siyang nabanggit. Okay? Ha? Oo. Ito, wala pala akong 50. 100 pesos pala. Ang ibibigay sa makakapag-recite. May 2 milk tea ka na dito. Okay?
Sige. Paki-recite. Ah. 1, 2, 3. Roma 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Panginoong Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen, amen, amen. Halika rito. Halika rito, kapatid. Yan. Praise the Lord. Yan ang mga benepisyo na nakakapagkabisa tayo ng salita ng Diyos. Yung translation ng English kanina ay ating binasa. For the wages of sin is death. But the free gift of God is what? Eternal life through Jesus Christ our Lord. Sino ang kayang-kayang kabisaduhin ngayon yan? Basta kayang-kayang kabisaduhin. Ready? 1, 2, 3. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life through the Lord, through Jesus Christ, our Lord. Sige nga, ulitin nga natin. 1, 2, 3. Through Jesus Christ, our Lord. Ayan. Paulit-ulitin mo lang habang mamaya pag-uwi, bakit ka, for the wages of sin is death. Ingat ka lang, baka masagasaan ka dyan, ha? Mahalagang bagay na yan ay atin pong kinakabisa. Pero hindi tayo after lamang sa pagkabisa ng atin pong binabasang ito. Sapagkat mahalagang mapagtuunan natin ng atensyon, ng focus o ng pansin. Yung praise na sinasabing, free gift of God is eternal life. Yung praise na yun, na free gift of God is eternal life, yun po ang mahalagang bagay doon sa atin pong minememorize na talata sa Roma 6, talatang 23. At bago ko ipaliwanag ang kahulugan ng free gift, let us decipher first what is the meaning of eternal life. Ano ba ang kahulugan ng eternal life? Ang eternal life, sinasabi ng iba, ito ay life which has no end. Tama naman. Pero hindi yun ang ating pag-uusapan ngayon. Life has no end. Life has no limit. A life that has no limit. Walang limit. Kasi nga eternal di ba? Ang ating pag-uusapan, kapatid, ay mismong itinuturo ng Scripture. Ano ba ang ibig sabihin ng eternal life? At dito, kapatid, i-click natin, nakalagay, what is eternal life? Hindi ka mahuli. Yan muna ang ipindutin. Ano ang buhay sa Tagalog na walang hanggan? Number 1 is this. Basahin natin. 1, 2, 3. Yung quenchers, hindi po na i-type yung H dyan. No? Pumapatay. Ibig sabihin quench, di ba? Yung uhaw. Pumapatay ng kauhawan. Okay? Ang buhay na walang hanggan, ayon sa Biblia, ay inalintulad sa isang tubig na pumapatay sa kauhawan ng tao. Ilan sa atin dito na nasa nating mauhaw? At para mapatid ang uhaw, umiinom tayo ng tubig. So ganyan, kapatid, inilarawan ang eternal life o ang buhay na walang hanggan. At yan ay mababasa natin sa Aklat ng 1, Kabanata 4, mula talatang 7 hanggang talatang 15. Basahin natin sabay-sabay. Sino nakakakita na po, malinaw na nakakakita nitong nasa harapan natin, taas ang kamay? Okay, ready? Malakas ang boses. 1, 2, 3. May isang...
Next slide natin, verse 10. Next slide. Yes. So, paano ko nasabi na ang tubig ay inilarawan ng Panginoong Hesus bilang buhay na walang hanggan? Dito po sa binanggit niya sa talatang 14. Ang sabi ni Hesus doon sa babae, ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Yung tubig na ibibigay ni Jesus ay magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. So, nakita natin yung role maging ng literal na tubig. Yung role ng water. Ang water ay pumupuno sa ating kauhawan. Kasi marami po tayong kinauuhawan sa mundong ito. Hindi tayo masatisfy kung anong meron po tayo. Laging pa rin tayong naghahangad na may makamit kahit na meron na tayo. Meron ka na, pero hindi ka pa satisfied. Di ba? Nasaan ba natin yon? Meron na tayo, pero parang gusto mo pa ng iba pa. Di ba? Bakit? Kasi sa totoo lang po, ang inaakala natin ay mga material na bagay ang hinahanap natin sa buhay natin. Pero hindi pala. Dahil mayroong space of vacuum na dito sa puso natin na ang tanging makakatugon lamang ay ang tubig ng buhay na binibigay ng ating Panginoong Hesus na ayon sa talatang 13 hanggang talatang 14 na kung saan ay sinabi ni Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ano yung tubig na tinutukoy niya sa verse 13? Yun pong tubig sa balon na yun. Ito po yung literal. Ito po yung material na bagay. Na ang sino mang uminom dito sa balong ito ay muling mauuhaw. Walang kasapatan ang tao sa mga bagay na material. Kahit may pera ka na, kaya nga ang tao natututo magsugal eh. Bakit? Kasi nagkaroon siya ng 13-month pay. Tumanggap ng 10,000. Anong gagawin niya? Hindi siya masasapatan doon. Gusto niya maparami. Kaya tataya sa karera. Tataya pa rin sa wedding. Tataya sa loto. Isusugal yung pera. Sa paghahangad niyang madagdagan yun kasi wala siyang kasapatan. Amen? Naintindihan niyo po? Kaya yung tubig sa balon ay pagsasalarawan sa mga material na bagay na hindi nakapagbibigay ng kasapatan o kahustuhan sa isang tao. Pagdating sa talatang 14, ngunit ang sinumang uminom ng tubig, may panibagong tubig na binabanggit si Jesus, na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal
at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. So dito ay nakita ho natin na ang sinumang makainom ng tubig ng buhay, na ang tawag ni Jesus ay ang buhay na walang hanggan, ay hindi na muling mauuhaw. Bakit? Kasi yung tubig na yan po ay ang eternal life na isang mataas na uri ng buhay. Hindi ito buhay dito sa lupa, kundi isa pong mataas na uri ng buhay na makapagbibigay sa isang tao ng kasapatan sa buhay. Kaya pag merong kang buhay na walang hanggan, wala ka nang hahanapin pa. Inaakala mo, di ba, parang may kulang. Parang iniisip mo, siguro kaya ako malungkot, wala pa akong girlfriend. Wala pa akong boyfriend. May ganun. Akala niya yun ang hinahanap niya. Magtatry ngayon. Tapos nung mag-try siya, na-busted pa. Di lalo ngayong sama ng loob niya ngayon. At magtatry uli na manligaw. And then, noong nakapagpasagot siya ng tao, ng isang babae, akala niya, makakapag-satisfy yun ng hinahanap niya. Yung pala, problema lang. Lagi silang nag-aaway, nagsiselusan, lagi silang hindi nagkakaintindihan, hanggang sa mauwi sa breakup. Kaya iniisip niya, hindi yun ang hinahanap ko. So, nag-try ng maraming bagay kasi hindi niya masumpungan. Dahil hindi po talaga makapagbibigay ng tunay na satisfaction o tunay na kahustuhan o makapagpapatid ng kauhawan sa puso ng tao ang mga bagay na material. Ang tangi lamang makakapagtanggal ng kauhawan sa puso ng tao ay ang buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya nga po sa langit, pagdating sa langit, hindi ka na maghahanap pa dun. Kaya nga sa langit, wala na pong pag-aasawa dun at pagbo-boyfriend at pag-girlfriend eh. Sabi ni Kristo, ang pag-aasawahan ay dito lang sa lupa. Pagdating sa heaven, magkakapatid na lang ang turing ng lahat dun. Kaya sa langit, hindi ka na malulumbay dun. Ang Pasko o ay malamig. Bakit? Dahil wala kang boyfriend, wala kang girlfriend, o dahil miss kita, yung mga ganon na sinasabi. Wala na po yung ganoon sa heaven. Kasi sa heaven, meron tayong buhay na walang hanggan kung saan ay hindi ka na maghahanap pa ng kahit ano paman. Kaya kung ikaw ay may buhay na walang hanggan o may eternal life ka, ito sa season ng Kapaskuhan, kahit wala kang bagong damit at bagong sapatos, masaya ka pa din. Kahit wala kang bagong boyfriend at bagong girlfriend, masaya ka pa din. Amen po ba? Kahit wala kang bagong pustiso, masaya ka pa din. Kahit wala kang bagong buhok, masaya ka at kontento ka pa din. Kasi meron kang buhay na walang hanggan. Yan. Kasi may mga ibang tao, ang dami-dami niyang pera. Sino maraming pera dito? Taas ang kabay na maraming pera. Wow, maraming pera. Sino dito mga kumpleto sa gamit? Kumpleto sa gamit. Sino ito mga magaganda? Sino ito mga mapopogi? Pero pansinin ninyo, hindi pa rin kontento. Di ba? Humanap kayo ng maganda. Magturo ka ng isang magandang babae. Sige, turo mo siya. Turo mo isang magandang babae. Tapos tanungin mo, kontento ka na ba? Hindi siya, ba't hindi sabing kontento? Tignan mo ang kanyang pilik mata. Kung yung pilik mata niya na yan, kapatid, ay talaga namang mahaba, nagpaayos pa ng pilik mata, hindi na nakontento, maganda na nga. Tignan mo, may makeup pa yan, may lipstick pa yan. Hindi na kontento, maganda na nga, nag-lipstick pa. Nakuha nyo? Di ba?
Maganda na nga, nagpapaganda pa ng gusto. Kasi hindi makontento ang tao. Pero pag may buhay na walang hanggan yan, kontento na yan. Amen? Kaya ang tao hindi makontento eh. Kahit nasa kanya na ang lahat, malungkot pa rin siya. Malungkot pa rin. Alam niyo po, ang eternal life ay isang uri ng buhay na satisfying and fulfilling. Pinaliliwanag ko sa inyo po sa malalimang pamamaraan ano ba ang eternal life. Isang uri ng buhay na satisfying and fulfilling. Saan ko naman nakita yan? Yan ba'y imbento ko? Hindi po ako nag-iimbento ng mga salita dito. Ang may batayan po ako, yan po ang 1 Gs, talatang Gs. Binanggit ang buhay na walang hanggan ay buhay na masaganang lubos. Isang masaganang buhay ang Tagalog ng eternal life. Di ba, pag inisip natin masagana, di ba, parang kumpleto na siya. Di ba, uy, ang sagana mo, di ba, kumpleto ka na. Pero yung masaganang buhay na yan, hindi po yan masagana sa material, na yan po ay humihiga sa pera, yan po ay dumudumi ng pera, yan po ay lumuluha ng pera, hindi po, o sumusuka ng pera, o pinagpapawisan ng pera. Bawat galaw mo, puro pera. Uy, pag humikab, kapatid, lumalabas ang pera sa bibig. Pag humatching, lumalabas ang 50 centimos o 25 o 20 pesos sa kanyang ilong. Hindi po yun ang ibig sabihin ng masaganang buhay. Sa English niyan ay abundant life. Hinango sa wikang Griego na Zoe life. Z-O-E, Zoe life. Na ibig sabihin ay spiritual life. At pag tinanslate ay eternal life. So tinawag ang eternal life bilang sa Tagalog ay masaganang buhay. Bakit ito tinawag na masaganang buhay? Dahil ang isang taong may eternal life ay punong-puno ng joy, punong-puno ng happiness, punong-puno ng love, punong-puno ng peace sa kanyang puso. Ang mga bagay na yun ay hindi kayang bilhin ng pera. Walang pwedeng may tindahan na kalagay, pinagbibili ang kapayapaan. Pabili nga po ng peace. Hindi mo mabibili ang kapayapaan. Ang isip natin magulo. Gusto ko naman ng peace of mind. Gusto ko yung matiwasay. Wala ko ibang iniisip na problema. Di ba? Saan mo mabibili yun? Hindi mo kanyang bilhin yun. Pero may nagbibigay nun. Ang buhay na walang hanggan. Kaya napaka-importante pala ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay hindi isang bagong termino sa bagong tipan. Ang buhay na walang hanggan ay salita na po na ginagamit sa matandang tipan o Old Testament sa English. At ang kahulugan po ng eternal life from the New Testament, sa Old Testament po ay ginagamit everlasting life. Na ang ibig sabihin ay life through the ages. Yun po ang ibig sabihin ng everlasting life. Life through the ages. Ang salitang ages ay pwedeng ang kahulugan po niya ay period of time, pwedeng tumutukoy sa past, at pwedeng tumutukoy sa future. Period of time, sa past o kaya ay sa future. Kaya, ang kahulugan po ng everlasting or eternal life ay continuation of life. Ibig sabihin, pag namatay ka ngayon, doon po kapatid, magsisimula yung tinatawag na eternal life kung meron ka. Pag namatay ka, magkukontinue muli ang buhay mo. Amen? At saan ka papasok? Sa mataas na uri ng buhay na tinatawag na eternal life. Kaya nga life through the ages. Kaya pag sumakabilang buhay ka, diyan na magsisimula ang eternal life sa iyo.
Sabi nga sa English, eternal life is a continuation of life after our biological life ceases on this world. Because death cannot overcome eternal life. May natutunan ka ba about eternal life? Buhay na walang hanggan. Kaya pag meron ka niyan, kapatid, kahit walang pera yung katabi mong yan, kahit wala silang handa sa Pasko, masaya pa rin yan. O pwedeng marami kayong handa sa Pasko pero malungkot ka. Mabigat pa rin ang puso mo. Hindi ka masyadong masaya. Bakit kaya? Kasi may hinahanap-hanap ka pa eh. Para may kulang. Para may kulang sa buhay mo. Parang something is missing. Di ba? Parang something is missing. Parang may kulang. Nagsasaya, nag-joke kayo, nagtatawanan, pero pagtapos nun, parang back to the reality of life ka, para may kulang, para may hinahanap ka. Alam niyo kung ano yun? And that is eternal life. Makapagbibigay sa iyo ng totoong peace, totoong joy, totoong happiness, at totoong love. Kasi minsan yung hinahanap natin yung love eh. Piling natin walang nagmamahal sa iyo. Di ba? Pero pagka may eternal life ka, mararamdaman mo yung pag-ibig ng Diyos sa puso mo. Ngayon, the second meaning of eternal life is this. Eternal life is your passport to enter heaven and to live with God eternally there. Ang buhay na walang hanggan naman ay isang pasaporte. Sino nakakaunawa ng passport dito? Naintindihan niyo yung passport? Hindi ka pwedeng mangibang bansa na wala kang passport. Kung wala kang passport, hindi ka pwedeng pumunta maski sa kalapit na bansa natin sa Thailand, sa Singapore. Bagamat may mga ibang bansa nangangailangan ng visa. Pero kung wala ka rin lang pasaporte, hindi ka rin, kapatid, po pwedeng tumuloy sa ibang bansa. Ganito rin sa larangan ng eternal life. Hindi ka pwedeng pumunta sa langit. Mula sa lupa, pupunta ka sa langit na wala kang passport. At ang passport, walang iba kundi ang eternal life. Ang sabi ng John chapter 3, 13 to 15. Basahin ho natin yan. 1, 2, 3. Wala pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So bago tinalakay ang buhay na walang hanggan, binanggit muna ang verse 13. Wala pa raw pong sino mang tao na nakarating sa heaven during that time. Isa lang daw po ang galing sa heaven, si Jesus na bumaba mula sa langit. Wala pa nakarating, nakapasok sa langit. Maging si Abraham, Isaac, and Jacob na namatay, si Moses, si David, at iba pa, wala pang nakarating. Maging si Propeta Elijah, maging si Enoch, si Noah, hindi pa sila nakarating sa langit. Bagamat sila'y namatay, saan sila nakarating? Dinala sila doon sa lugar na kung saan ang tawag ay Abraham's bosom. Yung po bang ikinikwento ni Jesus na meron dalawang uri ng tao, isang taong masama at isang taong mabuti. Una ay yung binatang mayaman, sakim sa pera. At ikalawa ay si Lazarus na isang beggar o ito ay humihingi ng limos, namamalimos. Ayaw bigyan ng pagkain nitong binatang mayaman, si Lazarus. Kapwa namatay yung dalawa. Si Lazarus na mahirap ay dinala ng anghel sa sinapupunan ni Abraham. At ito namang binatang mayaman na namatay, sakim sa pera, ay dinala naman doon sa lugar ng Hades kung saan ay may apoy at pinahihirapan siya doon. Ngayon, hindi pa po langit yun.
yung binabanggit po doon. Kasi, ang sabi ni Jesus ay nagkakakitaan yung dalawa. Si Lazarus at saka yung binatang mayaman. Nagkakakitaan, pero may pagitan sa kanila bangin. Hindi pa po langit yun. Kasi kung nasa langit, hindi pwedeng makita mga nasa impyerno o nasa langit. So, ibig sabihin, nasa isang lugar ho sila. Okay? Hindi pa po langit. Kaya ibig sabihin, kaya Abraham's bosom, ando si Abraham sa lugar ding yun na kinalagyan ni Lazarus. Ayan. Kaya ang mga taong nangamamatay ay nandoon po sa tinatawag na paradise o place of sa English yung inaaliw, place of comfort, yun. Samantalang yung isa nasa place of torments, yung binatang mayaman. Bakit ganun? Kasi hindi pa po natutubos ang tao sa kanilang kasalanan. Wala pang dugo na talagang karapat-dapat para tumubos sa kasalanan ng tao. Hindi pa si Jesus namamatay sa cross. Kaya wala pang taong pwedeng pumasok sa heaven. Doon lamang makakapasok ang tao sa langit nang si Jesus ay mamatay sa cross. At nang sabihin niya doon sa nakabayubay na katabi niya, ngayon din isasama kita sa paraiso. Amen? Doon lamang makakapasok ang tao sa langit after Jesus died on the cross for us. Dahil ang una, ang tao napapatawad lang sa kasalanan batay sa matandang tipan pag meron pong dugo ng hayop na ino-offer kay Lord. Pero ang sabi ng Book of Hebrews chapter 9, hindi naman talaga nakapagpapalinis ng kasalanan ng tao ang mga dugo ng mga hayop na inaalay sa Diyos. Ngunit nang naparito si Kristo, yung kanyang dugo ay totoong nagpatawad at naglinis sa lahat nating mga pagkakasala. Kaya doon lamang makakapasok ang tao sa langit sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus Christ. Natindihan niyo po ako, kapatid. Kaya yan po. Ngayon, ang sabi po rito ng verse 15, upang ang sinumang sumampalataya kay Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin niyan? Kung paano si Jesus ay bumaba mula sa langit, siya'y galing sa langit, ang sumasampalataya sa Kanya na may buhay na walang hanggan ay dadalhin niya sa Kanyang kaharian. Sa isa pang talata, sa 1:5, talatang 24, ano ang sabi dito sa John chapter 5 verse 24? Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged but has crossed over from death to life. So yung salitang crossed over, siya ay inilipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Sabi ni Jesus, ang sinumang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. At hindi na siya hahatulan pa. So exempted na ang isang tao sa judgment day. Pag meron kang eternal life, exempted ka na sa judgment day. Kasi lahat ng tao haharap sa hukuman ng Diyos para hatulan. Pero pag may eternal life ka, hindi ka na papaatinin pa sa judgment day. Bakit? Kasi ikaw, kapatid, ay may pasaporte na, bagat may eternal life ka, didiretso ka ng langit. Naintindihan niyo po ako, kapatid? Ayaw ipakita no John 5:24. Please, pakita po natin ang Book of John, chapter 5. Para maniwala po yung mga taong kausap natin, kailangan nila ng katibayan, salita ng Diyos. John chapter 5, pakitulungan po yung nag-a-assist. Okay? Kaya dito, maliwanag po na ang eternal life ang magtatawid sa iyo papunta sa langit. Ang buhay na walang hanggan, ang pasaporte mo para dalhin ka sa langit. Kaya yung John chapter 3 verse 15, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 16, John 3:16, sino nakakabisa rito? Sabay-sabay tayong basahin ang John 3:16 kahit na hindi mo kabisa, kahit wala kang babasahin, kabisahin mo. 1, 2, 3.
Yes, hindi na siya mapapahamak. Ibig sabihin, kapatid, hindi ka mapupunta sa impyerno. Ikaw ay mapasaporte na, kaya ikaw ay may buhay na walang hanggan. Yun po yun. Kaya kailangan nyo ng passport. Hindi ka pwedeng pumunta sa langit na walang passport at ang passport mo ay eternal life. At ang ikatlo na kahulugan ng eternal life, sige, wag mo nang hanapin, sis, yung John 5:24. Baka bukas, abutin tayo ng bukas pa. Okay? Ang eternal life ay si Jesus mismo. Ito kailangan mong malaman. Ano ba ang buhay na walang hanggan? Yan ay si Jesus mismo. Sa unang 1:5, 11 hanggang 13, lahat ng babae ay tumayo. Babae, please stand up. Read these particular verses. Unang 1:5, talatang 11 hanggang talatang 13. 1, 2, 3. Bago kayo maupo, sino sa inyo sumasampalataya na si Jesus ay Panginoon? Kung ikaw ay sumasampalataya, anong sabi ng verse 13? Basahin natin uli yung verse 13. 1, 2, 3. Isinusulat ko ito sa inyo. Ay may? Sino may buhay na walang hanggan? Bakit ka may buhay na walang hanggan? Sumasampalataya ka. Amen. Makakaupo na ang bawat isa sa inyo. Ano ang sabi, bakit nabanggit ang eternal life, ang buhay na wala hanggan? Mismo si Jesus yun. Ang sabi kasi dito, kung anak ng Diyos, tumutukoy kay Jesus, ay nasa isang tao. Kung si Jesus ay nasa puso mo, mayroon kang buhay na walang hanggan. Janelle, Michelle, si Jesus ba ay nasa puso na ninyo? Kung nasa puso na ninyo, ano meron kayo? Buhay na walang hanggan. Naintindihan mo yung paliwanag ko kanina sa buhay na walang hanggan. Meron kang spiritual na tubig. Napuputol sa kauhawan mo. Maaring uhaw na uhaw ka dati sa maraming bagay. Kaya nga, pag may nag-aya ang barkada, sige, sama tayo. Kasi parang nasasabik ka, parang may hinahanap ka. Baka ito, dito ko matagpuan yung hinahanap ko. Pero pagkatapos nun, parang wala eh. Masaya ako, pero kulang. Di ba may ganun eh, kulang. Ikaw rin, Michelle, di ba? Marami kang pinaghahanap sa buhay mo, pero parang kulang. Pero noong tanggapin mo si Jesus, sumampalataya ka kay Jesus, aba, naging masaya ka. Sabi mo, ito yung hinahanap ko. Ito pala yung kulang. Amen po ba? Akala ko, boyfriend eh. Di ba? Di ba may ganun eh, di ba? Michelle, Janelle, akala ko boyfriend, hindi pala. Ang kailangan pala ay buhay na walang hanggan. Kasi masaya na ako. Di ba? So, yun po. You know, ang sabi dito sa binasa natin, eternal life is found in the person, Jesus Christ. So, kailangan pala meron tayong personal relationship with that person. Kailangan meron tayong personal encounter with Jesus Christ. At dito po ay ipinapakilala sa atin na ang eternal life pala, hindi mo pala ito patatagpuan sa kanino mang relihiyon. O aanib ako ng isang relihiyon para tanggapin ko ang eternal life. Hindi relihiyon ang magbibigay sa iyo ng eternal life. Hindi isang sekta, aanib ka sa isang relihiyon para bigyan ka ng eternal life. Hindi rin. Kasi ang eternal life pala ay galing sa isang person. Galing sa isang person. At ang person na yun ay divine person.
Walang iba kundi si Jesus. Kailangan pala meron kang personal relationship with Jesus Christ. Kasi po pwedeng ikaw ay panatiko sa isang relihiyon, pero hindi ka panatiko doon kay Jesus. Di ba? Meron ganun. Ang nasa isip mo, itong relihiyong ito, pero yung Jesus sa relihiyon, baliwala sa'yo. Kaya dito, sa inatinan ninyo, hindi relihiyon ang aming pinangangaral dito. Si Jesus. Kasi siya yung divine person, pag siya'y pumasok sa puso mo, bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Bakit? Dahil siya mismo ang buhay na walang hanggan. Amen, kapatid. At ang sabi diyan sa binasa natin sa kanina, sa verse 13, the moment that you believe in Jesus. Ito nung time na yon na ikaw ay naniwala o nanampalataya kay Jesus, the moment that you put your faith in Jesus, yun din yung moment na yun na pumasok sa iyo si Jesus. Pumasok sa iyo, pumasok si Jesus, ano ang pumasok? Ang buhay na walang hanggan. Parang hindi mo siya naramdaman na pumasok sa iyo. Pero, pumasok siya. Kasi ikaw ay nanalig o sumampalataya. Kaya nga may inaalaala tayong Christmas. Amen. Meron tayo, ano ba ibig sabihin ng Christmas? Ibig sabihin, kapanganakan ni Jesus. Naalala ko ang isang awit na pamasko na nagsasabing, a man will live forevermore because of Christmas Day. A man will live forevermore because of Christmas Day. Ewan ko lang kung naunawaan niyo yung a man will live forevermore. Ang ibig sabihin ng a man will live forevermore, ang tao pwede magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil may nagkatawang tao sa araw ng Kapaskuhan yun. Walang iba kundi si Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sino ang eternal life? Pag nasa iyo si Jesus, anong tinanggap mo? Pag may buhay na walang hanggan ka, sino ang pumasok sa iyo? Pag pumasok sa iyo si Jesus, anong tinanggap mo? Pag may buhay na walang hanggan ka, anong tinanggap mo? Yun lamang yun. Amen? Amen po ba? Hindi mo pwedeng paghiwalayin si Jesus sa eternal life. Kasi siya mismo yung eternal life na ating pinag-uusapan. Kaya pag sinabing may satisfaction ka na, ibig sabihin, si Jesus yun. Kaya may mga iba kong kilalang sister, ayaw nang mag-boyfriend. Hindi na naghahanap pa ng pag-girlfriend Sapat na daw si Jesus sa kanila. Hindi, no? Kaya yung mga kasister ko nung araw, tagal na, nung na-born again ako, sila kasama ko noon, mga nagretiro na nga sa trabaho, sa gobyerno, mga 67 nata 69, hanggang ngayon, single pa din. Bakit? Kasi para sa kanila, Jesus is their everything. Nasa kanila na, kasi meron silang eternal life. May mga ganun tao. Pero hindi ko sinasabi, kapatid, na hindi ka na pwede pang mag-girlfriend at mag-boyfriend. Hindi ganun. Kasi, si Lord may mga plano sa buhay ng bawat isa. O pwedeng kay Janelle, makapag-awa siya ng Amerikano na nakakilala kay Lord. Pwedeng si Michelle makapag-asawa ng incheck. Di ba? May ganon. Iba-iba po, kapatid, ang plano ng Diyos. Kaya lang may mga tao talaga na exclusive. Pag si Jesus pumasok sa kanya, gusto ni Lord, hindi, ako lang sa puso mo. May mga ganon tao. Kaya wala nang appeal sa kanila ang mga opposite. Nang makilala nila si Jesus na lang ang sentro ng isip at puso nila. Ang dami ko pong ganung kilala. At mga nakasabayan ko sila na makakilala sa Panginoon. Mga dalaga pa po, binata ho sila. Noon, 1980 po yun. Way back, more than 43 years ago. When I met these people, kapwa, sabay-sabay kami nag-attend sa ganito ring gawain. At nagkanya-kanya na po kami ng buhay. Up to now,
nababalitaan ko sa Facebook, dalagat, binata pa rin sila, nagsitanda na sila, at pag tinanong ko, ba't kayo nag-asawa? Hindi ko na ako na kailangan yun, sapat na si Jesus sa akin. Kasi, may ganun. Kaya wala kang magagawa. Pag sinabi ni Jesus, ako lang. Pero kung sabi ni Jesus, anak, ang plano ko sa iyo, makapag-asawa ka din. Nashock ba kayo? May malakas na sinigaw na amen. Pag hindi papayag, no? Na hindi. Kaya hindi natin pwedeng i-judge yung ganung tao. Kasi si Lord na ang nag-decide doon. Ang kagalakan nila ay si Lord. Ang ika-4, kapatid, ano ang eternal life? Ito, makinig kang maigi, ha? Huwag kang makikinig sa katabi mo pag hindi mo ito naunawaan. Basahin ng lahat ng lalaki. Tumayo lahat ng mga boys. Boys. So, pas the voice of an angel, o mga boys, sige. Ready? Basahin natin number 4. 1, 2, 3. Yes, makakaupo na kayo. Tagalugin na ng mga babae. Tagalugin, mga girls, let's translate it to Tagalog. Okay? Tagalog. Janelle, alam mo Tagalog niyan? Anong year mo na? Anong year mo na sa school? Senior high? Senior high na. Ano? Grade 12? Grade 11. Can you read it? Can you translate it in Tagalog? Kaya ba? Try mo, try mo. Bigyan mo ng mikropono si Miss Janelle. You can't? Si Michelle, kaya mong Tagalogin? Hindi kayo mga Pilipino. Hindi kayo Pilipino. Pilipino pala kayo eh. Tagalog. English pa ako, akala ko. Okay. Sino rito kaya niyong Tagalogin? Isang babae. Pakitang siya sa Tagalog. Eternal life sa Tagalog ng eternal life. Oh, yan. O, ang buhay na walang hanggan ay para lamang yung only. Para sa mga pinili lamang ng Diyos. Uy, makinig ka. Huwag ka munang Uy, Chelsea, makinig ka muna sa akin. Huwag ka munang makipagkwentuhan sa katabi mo. Makinig muna. Huwag ka magagado sa katabi mo. Sabi ka na makinig ka. Nangangaro lang mo sa tahan ng salita eh. Huwag mo nasusukoy, sinisigaw pa yung katabi. Di ba? Okay. Ano ang Tagalog nito? Ang buhay na walang hanggan ay para lamang sa mga pinili ng Diyos. Hindi ka po pwedeng magkaroon ng eternal life. Hindi po pwedeng pumasok si Jesus sa iyo kung hindi ka pinili ng Diyos. Kinig kang maigi, ha? Baka mamaya hindi mo napakinggang maigi yan. Ang tanong, pinili ka ba ng Diyos? Ayan. Paano mo naman masasabing pinili ka? Basahin natin ang Gawa 13, talatang 48. Pinoy version. Nang marinig ng mga Gentiles, natuwa sila at pinuri ang mensahe ng Panginoon. Yung mga pinili para magkaroon ng buhay na walang hanggan, anong ginawa nila? Naniwala sila. Paano mo malalaman na ang isang tao ay pinili ng Diyos? Ano ang batayan? Nandyan. Naniwala. Ang tanong, naniniwala ka ba sa salita ng Diyos? Kung naniniwala ka, binabasa mo ba ang salita ng Diyos? Yan. Kung binabasa mo, nagme-memorize ka ba ng salita ng Diyos? Hindi, kasi hindi pwedeng basa lang. Hindi ba? Kailangan memorizein mo yun. Hindi po pwede yung binabasa para ka nagbabasa lang comics. Kasi kung seryoso ka, kung talagang pinili ka,
Hindi ka papayag na babasahin mo lang ang Biblia. Kakabisaduhin mo yung verse na yun. Minememorize mo yung katulad kanina. Memorize ni Sister Marisa ang Roma 6:23. Memorize kanina ng iba ang John 3:16. Di ba? Dapat nagme-memorize ka kasi sabi rito, yung mga pinili para magkaroon ng buhay na walang hanggan, naniwala sila. Kaya nagkaroon ng konklusyon si Luke na sumulat niyang Book of Acts na yung mga taong yun ay pinili dahil naniwala. Hindi sila nag-alinlangan. Hindi nag-iisip, totoo kayang sinasabi ng preacher na ito? Kung may doubt sa'yo, hindi ka pinili. Nagda-doubt ka, hindi ka pinili. Kasi sabi dito, kaya nga sinabing pinili dahil naniniwala o nananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya halimbawa, mga first timer natin, si Michelle at si Janelle, pwede nakikinig siya. Pag uwi nila, ikaw ba nag-invite sa kanila? Sino nag-invite? Ikaw. Pag uwi ninyo, Prince, kung daming tanong ni Janelle at ni Michelle, ano ba itong pinuntahan namin ito? Hindi na kami babalik, baka mamaya sa impyerno kami dadali nito. Tsaka hindi kami naniniwala sa lahat ng tinuturo ng pastor nyo. Pinili ba sila? Hindi. Kasi hindi sila naniwala. Kasi ang mga taong pinili ng Diyos, naniniwala sa mga itinuturo ng Biblia. Kaya nga nagpapakita tayo ng verse sa Bible para pag-aralan pag-uwi ng bahay. Baka niloloko lang kami ng nagtuturo na ito. Baka binobola lang ulo namin ng nangangaral. Kaya may talata sa Bible, pag-uwi mo sa bahay, babasahin mo, titignan mo, tama ba yung sinabi ng preacher, ng pastor? Baka namamali siya. Okay? Kaya importante po kapatid, na sa tao na ipapakita natin na tayo po ay naniniwala sa salita ho ng Diyos. Pero kung nagda-doubt ka parati, hindi naman siguro totoo yun. Hindi ako naniniwala sa sinasabi. Pinababasa yung Bible, hindi ako naniniwala dyan. Tapos sabihin, sino ang mga pinili? Ako. Hindi ko nga naniniwala eh. Pero kilala naman ng Diyos kung sinong pinili niya eh. Kahit nagpe-present ka na pinili ka, pero kilala naman ng Diyos kung sinong pinili niya eh. Di ba? Amen po ba? Ngayon, kung ang Diyos pala, may pinipili pala si Lord na pagbibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Meron pala siyang pinipili. Halimbawa, sa hanay niyong ito, sino kaya ang pipiliin ng Diyos dito para bigyan niya ng buhay na walang hanggan? Palitan natin ang salitang pasaporte. Sino kaya ang bibigyan ng Lord dito para magkaroon ng pasaporte sa langit? Sino kaya ang bibigyan ng Diyos dito ng buhay na walang hanggan para magkaroon sila ng kapayapaan, ng joy, ng happiness? Sino kaya ang bibigyan ng buhay na walang hanggan dito para si Jesus pumasok sa kanila? Ang tanong, ano ang batayan kaya ng pagpili ng Diyos kung sino ang pupunta sa langit at sino ang pupunta sa impyerno? Di ba? Kasi kung may pinili si Lord, meron siyang hindi pinili. Tama po ba ako? Kung pinili ka ng Diyos para magmana ka ng buhay na walang hanggan, may mga hindi pinili para pumunta sa impyerno. Tama po ba ako? Ganun lang yun. Ngayon, ang tanong, kung ang Diyos ay namimili, nasaan ang katarungan? Ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Kung pipili lang ang Diyos kung sino ang pupunta sa langit at sino ang pupunta sa impyerno, di ang Diyos ay mapaparatangan mo na may favoritism. Wala namang favoritism ang Diyos. Amen po ba? Wala siyang kinikilingan, parang GMA 7. At wala siyang pinapanigan na sino man. Kasi ayon sa Roma 2:11, ang Diyos ay hindi
nagkakaroon ng pagpapanig sa kanino man. Sa English, God shows no favoritism. Walang paborito ang Diyos. Wala siyang pinapaboran na sino man. Actually, God hates favoritism. Yan ang kinamumuhian ng Diyos. Kung yan ang kinamumuhian ng Diyos na wala siyang paborito, bakit may sinasabi ritong merong pinipili ang Diyos na, halimbawa, Camille, sabi ng Diyos, ikaw may buhay na walang hanggan. Tapos tumungo naman ngayon kay Kyle. Kyle, hindi kita bibigyan ng buhay, sa impyerno ka. Tapos tingin naman kay Cams, buhay na walang hanggan ka. Tapos ito naman si Hana, pinili, hindi, lilitunin ka sa impyerno. Ganun ba yun? Ganun lang ba yun na ang Diyos pesa na lang namimili? Di ba? Amen? Hindi, makinig kayo maigi ha. Ganun ba yun? Hindi po, kapatid. May batayan ang Diyos sa pagpipili niya kung sino ang reregaluhan niya ng buhay na walang hanggan. Ano ang batayan ng Diyos? Yan. Meron siyang batayan, may basis. Bakit niya pinili ang isang tao para regaluhan ng buhay na walang hanggan? At ang batayan ng Diyos ay yung sinasabing foreknowledge. Say foreknowledge. Sa aklat ng Roma 8, talatang 29. Nandyan po yan. Sige. Romans 8:29. Basahin nating lahat. Okay? Ready ka na ba magbasa? Tumahimik yung lahat Nung matalaki natin ng pagpipinipili sila, tahimik lahat Roma 8:29, 1-3. Sapagkat sa mula't mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. So may binabanggit dito, kapatid, sa paraan ng pagpili ng Diyos. Hindi pa pala tayo tao, ay may pinili na si Lord. Hindi pa nga nilalang ang mundo. Bago pa lang lalangin ang mundo, may pinili na siyang mga tao para bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Mga taong papapasukin niya sa heaven. At meron na rin siyang pinili, mga taong pupunta sa impyerno. At ang sabi rito, sa mula't mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang mga magiging Kanya. Pag sinabing sa mula't mulapay, kailan yung mula't mulapa na yun? Mula ng walang katapusan. Amen? Mula ng walang katapusan, advance na, kilala ng Diyos kung sino ang mga pinili niya. At ang mga pinili niya, kailangan maging kamukha ni Jesus. Amen? Yung mga pinili niya, lalago yan. At ang paglago niya, magiging kahawig ni Jesus ang ugali, pati karakter. Yun po ang mga pinili niya. May growth na mararanasan. Amen? Kasi sabi rito, sa mula't mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad, nino? Ng Kanyang anak na si Jesus. Kaya kung ikaw ay nagbumukhang Satanas, mukhang medyo mag-isip-isip ka. Ba't ganun? Mukhang nagiging kamukha ako si Satanas, mukhang, Lord, dapat maging kamukha ako ni Jesus. Hindi kamukha ni Satanas. May nagsabi na ba sa inyo, Satanas ka? May bumanggit na ba sa inyo na demonyo ka? Sabi sa'yo, demonyo ka. Medyo tumas na balahibo mo nun. Kasi dapat kamukha ko si Jesus, hindi kamukha ng mga demonyo. Di ba? Nainawaan niyo po ako. Tingnan mo ang katabi mo. Tingnan mo lang katabi mo. Kamukha ba ni Jesus o kamukha ni Satanas siya katabi mo yan? Mukha bang demonyo yan katabi mo yan o mukhang saint? Ano sa palagay mo? Mukha bang demonyita yan katabi mo? Medyo. Medyo lang, kalahati lang. No? Okay.
Tapos, sa ibang translation, English, basahin natin yung ikalawa, translation. 1, 2, 3. God knew His people in advance. So, kilala na pala ni Lord eh. Yung kung sino yung Kanya. Hindi pa tayo sumusulpot, kilala ka na ni Lord. Alam niya na kung ano magiging buhay mo eh. Alam niya na kung ano magiging decision mo sa buhay. Kaya pag-atin ng ESV, English Standard Version, verse 29, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. He foreknew. Ano ang ibig sabihin nitong He foreknew, kapatid? So nakita natin ang pinakaugat ng pagpili o paghalal ng Diyos kung sino-sino ang maliligtas ay ayon sa foreknowledge ng Diyos. Yung foreknew, ang Greek word niya, pasensya na kayo, gagamitan ko ng Greek word, bagamat maraming kabataan, proginosko. Na ang ibig sabihin is God's advanced knowledge concerning the people He chose. Meron siyang kaalaman na agad kung ano ang desisyon gagawin ng isang taong pinili niya. Alam niya na yung taong yan, oras na nakikita na agad ni Lord yung advance eh. Advance na agad, alam niya na ang desisyon ng tao. Hindi yan magre-reject. Hindi yan magki-question sa maririnig niyang pangangaral patungkol kay Jesus. Hindi yan ipangangalanda ka niya. Hindi, ako ay isinilang dito na ganito, pipikit din ako dito sa ganitong relihiyong ito. Hindi niya yun iisipin, kundi tatanggapin niya ang pangangaral. So, ibig sabihin dito, kapatid, alam na ng Diyos ang magiging desisyon ng tao sa hinaharap kung maniniwala siya sa ipinangangaral na salita ng Diyos. Kaya pinili siya. Kaya alam na ng Diyos ang desisyon niya. Kaya ikaw, huwag kang mabibigla kung nalaman mo, bago ka palang mag-decide, alam na ng Diyos kung ano ang desisyon mo eh. At yun ang naging batayan niya ng kanyang pagpili. Sa English ay foreknowledge. Kaya ka pinili. So, ang qualification ng pagpili ng Diyos ay kung sasampalataya ka o maniniwala ka ba sa ipinapangaral na salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng Acts 13 verse 48, and all who were appointed to eternal life believe. Kasi naniwala sila. So, paano mo malalaman na pinili ka ng Diyos? Dahil naniwala ka sa salita ng Diyos. Alam mo naman, pag oras na umirat sa'yo yung doubt, totoo kaya yung naririnig kong preaching? Naku, Lord, ayoko ito kasi, di ba, reject mo yun in Jesus' name. Tinatanggap ko yung pangangaral about Jesus Christ. Siya lang ang tanging tagapagligtas. Kasi pag in-entertain mo yung doubt, magkakaroon ng question mark, baka hindi ka nga pinili. Kasi kaya nga pinili dahil naniwala eh. Paano kung naniwala lang ngayon, pag uwi sa bahay, nang makausap ng nanay, saan ka dumadalo-dalo kasi, o nga, hindi na ako babalik doon sa radiance na yun. At ang Bible, hindi ko na siya babasahin. O, naniwala ka pa samantala, hindi yun ang pinili. Ang pinili, ang paniniwala mo, mananatili hanggang sa pagbabalik ni Jesus Christ. Hindi natitinag ang iyong faith, ang iyong paniniwala sa bagay na iyong narinig na salita ng Diyos. Amen, kapatid? Kaya dito makita natin ang mga pinili ng Diyos ay hindi nawawala ang eternal life sa kanila. Hindi nawawala yan. Kaya pag sila ay naligtas, ligtas yan forever. Bakit? Kasi hindi sila pwedeng mawala sa Panginoon. Pwedeng manlamig. Pwedeng nanlamig na wala ng interest pag atin ng Bible, mag-pray, at nabarkada. Pero hindi hayaan ni Lord mawala yan. Makakabalik yan. Katulad ikaw, nakabalik ka, di ba?
Ilan sa atin dito na nawalan tayo minsan ng interest magbasa ng Bible, dumalo ng gawain, nawalan tayo ng interest mag-serve kay Lord, pero nakabalik ka. Bakit ka nakabalik? Pinili ka. Kahit anong iwas mo, babalik at babalik ka pa rin sa Panginoon. Kahit nakapag-asawa ka ng unbeliever, at pagkatapos nan ay pinersecute ka ng asawa mong unbeliever, huwag ka nang dumalo, sumama ka na sa akin, tayo isasamba dito sa ating nakagisnang paniniwala. Di 5 taon, 10 taon, at umabot ng 20 years, na nawala ka sa paglilingkod sa Diyos. Then suddenly, may isang sister na dumalaw sa iyo. At inanyayahan ka muli. Ay, tamang-tama, ang husband ko, nakadistino ngayon sa ibang lugar. Sige, makakasama ako. At nung makaatin ka, muling nanumbalik ang iyong first love kay Lord. Hindi niya hinayaan mawala ka. Bakit? Pinili ka ng Panginoon. Pero ang pinili ng Diyos, hindi tuluyang tumatalikod. Pansamantala lamang ang panlalamig. Sino nang lalamig dito sa kanyang pagmamahal sa Diyos? Pansamantala lang yan. Marirevive ka din. Kung pinili ka ni Lord. Kasi kung hindi ka pinili ni Lord, sa oras na tumalikod ka sa Kanya at nasagasaan ka ng pison, hindi mo nakita may pison pala sa likuran mo. Kabagal-bagal ng pison, nasagasaan ka pa. Patay. Na hindi ka nakapagsisi kay Lord. Baka hindi ka pinili. Amen? Sino rito ang mga naranasan ninyong nawala sa gawain sa paglilingkod sa Diyos? Nakalimot mag-serve kay Lord. Nagkaroon ng boyfriend, ng girlfriend na unbeliever, at nawala na ang interest. Dati active sa cell group, nawala na. And then suddenly, biglang nasumpungan mo nilang ang sarili mo, nasa church ka uli at umiiyak sa harapan ni Lord. Kasi, pinili ka eh. Hindi ka mawawala. Amen po ba? Pero wag mo namang sasadyain. Sige nga, ako nga ilalayo. Total, pinili naman ako ni Lord. Ibabalik ako ni Lord sa Kanya. Pag sinadya mong lumayo talaga kay Lord, dahil nasa isip mo, total, ibabalik naman ako ni Lord eh. Hahayaan ka ni Lord na mawala sa Kanya. Dahil kung sinasadya natin ang pagkakasala, ay wala nang hain pang natitira para sa atin. Sabi ng Hebreo 10:26. Kaya wag mong sasadyaing tumalikod dahil dyan. Dahil pinili ako ni Lord, sige, inuman muna tayo. Total, pinili naman na tayo ng Panginoon eh. Total, babalik naman tayo kay Lord, inuman na tayo. Hindi ganun, kapatid. Amen? Hindi ganun. Hindi mo namang sinadya, wala namang nananadya ba ng ikaw nananadya ka ba ng pagtalikod? Hindi. Kusa na lang natitempt ka nila ng agawa ng kasalanan, tapos tumitigas ang puso mo, nawawalan ka na ng time para mag-pray, yung Bible mo, tinatamad ka na hanggang sa ayaw mo nang umati ng SOL, tapos nakakaating ka pa ng konti sa Sunday service hanggang sa hindi ka na dumadalo, sa cell group, nakakaating ka ng konti hanggang sa wala na rin, at nawala na. Hindi mo sinadya yun. Kusa na lang na nawawala ka kay Lord. And then suddenly, may nag-invite uli sa iyo at nanariwa ang pag-ibig mo sa Panginoon. Kaya ang tanong, bakit ka nakabalik? Pinili ka ni Lord. Amen? At last but not the least, 5, eternal life is a free gift of God. Ang buhay na walang hanggan ay libreng kaloob ng Diyos. Walang bayad yan. Libre yan na binibigay ng Diyos sa mga pinili niya. Amen? Next slide natin, pinaliliwanag bakit free. Next slide. Ang bilis mo sis. Ang bilis Ayan. Free gift of eternal life is received by grace through faith alone. Ang
libreng kaloob na buhay na walang hanggan ay tinatanggap sa pamamagitan ng biyaya by faith. So kung ang eternal life ay free gift, meaning there is no payment, there is no cost, no charge, no effort. It is not earned by good works. Ito po, kapatid, ay walang ibang condition. And the only condition actually is your faith. Yun lang. Yung faith, hindi works yun eh. Yun ay work ng mind natin. Faith eh. Isip lang yun. Naniwala ka. Yun lang ang kailangan. Paniwalaan mo lang eh. Amen po ba? At libre, hindi na kailangan magbayad ka. Magbayad ka ng 500, tatanggap ka ng eternal life. Walang ganun. O libre mo kami ng pagkain, Janelle ha, mamayang hapon. Hindi yun. Libre yan. Ibinibigay ni Lord. Walang kahirap-hirap. Di na kailangan maglupasay ka, umiyak ka, o lumuhod ka, saktan mo ang sarili mo, suntukin mo ang mukha mo, iuntog mo ang ulo mo sa pader para makatanggap ka ng eternal life. Wala po, kapatid. Pwede nakaupo ka lang, nakatayo ka lang, pumikit ka lang. Hindi na kailangan maghagulgul. Hindi na kailangan yun. Kahit tahimik ka lang, at sinasabi mo lang, Lord, I believe in you. That's it. At nasa iyo na agad. Automatic, ang bilis ng dating nun. Nasa iyo na agad ang eternal life. Libre yan. Amen? Anong dapat mong gawin para matanggap mo ang eternal life? Kailangan kang ma-born again. Hindi mo matatanggap ang eternal life na hindi mo nararanasan ang ma-born again. Next slide, please. Wala na palang slide na yan. Sorry. Sorry, kala ko may slide pa. Kailangan kang muli na maisilang o ma-born again. John chapter 3, verse 3. Ito, magbibigay pa ako 2 verses. John 3 and John 3:5. Tag 50 pesos. John chapter 3, tumayo rito sa harapan. John chapter 3 verse 3 and John chapter 3 verse 5. Mga estudyante ng SOL natin. Yan, para ipakita nila, estudyante kami ng School of Leaders, no? Talagang pag mga SOL student, walang tatalo sa mga memory verses ng mga SOL. SOL student yan eh. Future leaders ng church natin yan. Hindi pwedeng hindi nagme-memorize yan. Grabe, addict yan sa Bible eh. Alam niyo po ba, ina-announce ko sa inyo, ang mga SOL students natin, mga addict yan. Addict sa Biblia, ang mga School of Leaders student natin yan. Kaya, alam ko, pag may tumayo, SOL student yan. Sige, John chapter 3 verse 3 at John chapter 3 verse 5. Walang mali walang mali. Ito, tag 50 pesos. Sige, tatakbo na. Oh. Dalawang verse, John chapter 3 verse 3 and John chapter 3 verse 5. Oh, student ng SOL. Huwag mo kaming ipapahiya. In-announce ko pa man din, pag SOL yan, grabe sa mga memory verses ang SOL students eh. SOL student yan eh. Pinagmamalaki yan ng Radiance eh. Talagang mga addict sa Bible yan eh. Palakabisan ng Biblia yan. SOL students yan eh. Di ba? John chapter 3 verse 3. Jesus answered, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Uy, may 50 pesos na ako. John 3 verse 5. Ano ang sabi ni Jesus? Takbo dito sa harapan, 50 pesos. Pero hindi mahalagang 50 pesos, may pakita mo lang sa kanila, kailangan nating mag-memorize ng salita ng Diyos. Pinili tayo ng Panginoon. Ayan, sige, si Ate Abel. Jesus answered, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and of the Spirit. Yes! Hallelujah! May kulang nga lang.
I tell you the truth. Oh, verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. May kulang lang naman. Yung mga verily sa ibang translation, verily, verily, at I tell you the truth, yun ang mga kulang. Okay? Wala tuloy ako nabigyan. Ako lang ang nanalo, 50 pesos. Bale. Okay, so mga kapatid, kailangan kang maipanganak na muli. Sa una nating kapanganakan ay tumanggap tayo ng bios life. Ibig sabihin, physical life. Sino sa inyo ito unang naisilang? Wala. Hindi kayo sinilang. Mga naisilang. Lahat tayo, una tayong naisilang. Yun ang first birth natin. Ano tinanggap natin? Physical life. Ngayon, kung ikaw ay nakaranas ng ikalawang kapanganakan, second life, which is the new birth, yung born again experience, ang tatanggapin mo naman is not the bios life, kasi meron ka na nun, but the Zoe life, which is called eternal life. Yun ho yun. At paano nabo-born again? Paano ka maisisilang na muli? Una, magpahayag ka ng mga kasalanan mo sa harap ng Diyos. 1 John 1 verse 9. Yan. Nakakabisa ng 1 John chapter 1 verse 9. 100 pesos. Tatakbo na po. Kapatid, ito na po. Sige po, 100 pesos na lang. 1 John chapter 1 verse 9. Sa taas, tumakbo rito. Takbo, dito sa unahan. Okay, meron si Van Wellington. Ayan. Anong verse kaya, anong version kaya ang babasa ang i-recite ni Van Wellington? 1 John chapter 1 verse 9. Anong version? NIV po. NIV version. Oh, buksan niyo ang mga NIV niyo diyan kung tama. Sige, brother. 1, 2, 3. If we confess our sins, we are hope that Jesus Christ forgive our sins, and we have hope to assurance to Jesus cleanse us to our unrighteousness. Mukhang mali ata ah. Walang hope dun eh. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Yun yung verse na. Oo, kinabahan lang siya. Okay, 1 John 1 verse 9. Oh, isa ba? 1 John 1:9. Last na ito, kapatid, 100 sayang ito sa iyo. Pang-milk tea nyo rin ito. Pang-milk tea, sayang. 1 John 1:9, estudyante ng SOL. SOL 3, student. Naku, matindi ito. Mga gagraduate yan. SOL 3, 1 John 1:9. Huwag nyo kami ipapahiya, please. Huwag nyo kami ipapahiya, mga SOL 3 student. Alam namin, palakabisa kayo ng verse sa Bible. Ayun, si Jackson. Ay! Maghuhulog pala ng Tyson Opera. Lubok siya ang dugo ko ah. Sabi ko, ganun. Yung pala, pupunta pala sa Tyson offering box eh. O 1 John 1:9, wala na? Naku, napapahiya tayo ng SOL 3 students ha. Ang alam ko, mga SOL 3 yan, siyempre, pag-graduate yan, full-fledged leader yan. Kailangan maraming memory verses yan. Nagba-memorize ng mga verse yan. Amen? Okay, ngayon, mahaba ang oras. Paliwanag ko lang sandali ang 1 John 1:9. Sabi diyan, if we confess, yung salitang confess, mahalaga yan. Hindi po yan yung confession lang, na nagpapahayag ka lang. Kundi, meaning, if we agree that we do the sins. Homologeo po yan. If we agree, ibig sabihin yan. Ibig sabihin ng confession dito, kapatid, means to agree who you are. Hindi ka nangangatwiran na, yes, Lord, nagkasala nga po, kaya lang pinilit lang ako nito eh. Hindi ganon. Pag humingi ka ng
Pag ikaw ay nagpapahayag ng kasalanan, Lord, patawarin na po ako. Kaya ko naman nagawa yan kasi, alam niyo naman, pagod ako. Alam niyo naman, natukso lang ho ako. Walang ganong katwiran. Talagang umaagri ka, guilty ka doon sa nakumit mo. Yun po yun. Ginawa ko po yun, Lord. Patawarin na po ako. Hindi ka nagbi-blame ng sino man, kundi ina-admit mo ang iyong pagkukulang. Hindi ka naglilihim o itinatago. Kasi usually, ang kasalanan, inililihim yan. Yan ang ginawa ni Adan at saka ni Eva. Nagtago sila after nilang gumawa ng kasalanan. Kasi gusto nilang ilihim ang kasalanan nila. Amen po ba? Yun ang dahilan kung bakit sila nagtago eh. Pagkatapos sila makakain ng pinagbabawal na bunga. They hid themselves. Pero dito sa confession, ipinapahayag mo. Pero hindi po ibig sabihin na pinapahayag ay ipinapakita mo sa buong mundo o ipinopost mo na yung kasalanang ginawa mo. Hindi po ganun. Halimbawa, nagkasala ng immorality ikaw. Nabuntisan ka ng boyfriend mo. Tapos pinost mo na buntis ka. Huwag mong gagawin yun. Kasi parang sinasabi mong, yay, ito yung immorality yung ginawa ko. Yung mga iba nakikisaw-saw sa kasalanan mo, naglalike pa sila. Oh, it's a blessing from God. Kasi buntis ka nga naman. Hindi ka naman, kaya ka naman nagbuntis. Kasi may ginawa kayong premarital sex ng boyfriend mo eh. Di ba? Hindi mo dapat ipinopost yun na buntis ka. Kasi isang malaking kahihiyan yun. Ba't mo ipopost pa yun? Alam namang hindi wala ka namang kasal, dalaga ka. Dalaga ka eh. Ba't ka magpopost na buntis ka? Di ba? May ganon. Amen? Dapat ikinahihiya mo yun. Hindi ganun yun. Hindi yun yung sinasabing confession na inilalantad mo. Yun pong kasalanan mo. Inaagrihan mo lang, Lord, nagkasala po ako sa kasalanan nagawa ko. Okay? Kaya kung tayo ay magko-confess, tapat ang Diyos na magpapatawad ng ating mga kasalanan at naglilinis ng ating mga kalikuan. At ikalawa ay manalig kay Jesus, John 6:47. Sinakabisa ng 1 sa isa lahat ng 47. He who believes in me will have eternal life. Yun yung sabi ng John 6:47. At ikatlo is accept Him, John 1:12. O John 1:12, lahat ng tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid ang mga sumampalataya sa Kanya. So yan po kapatid, ang mga pamamaraan para ang isang tao ay makaranas at makatanggap ng regalo na buhay na walang hanggan. May mag-recite ba sa John 1:12 dito? Mapapasa kanya ang 100 pesos. Walang mali. Wala makapag-recite. Siguro sa morning, baka mas marami-rami doon. Pero maraming estudyante dito sa afternoon eh. Puro SOL student ang afternoon natin eh. Kaya expected ko, talagang marami magme-memorize. Pero mali pala expectation ko. Kaya dapat kayo mga SOL students, mula ngayon mag-memorize na kayo ng mga verse sa Bible para hindi napapahiya ang pastor niyo. Amen. Eh, maraming mga bago tayo, excited sila. Sabi, uy, mga SOL, nagbubulungan pa ito. Uy, mga SOL students daw. Pakinggan nga natin, wala nag-recite na SOL student. Nakakaya kay Janet at kay Michelle. Natatawa nga, pinagtatawanan nila lang tayo eh. Sabi siguro, ano naman ng mga SOL student na yun? Estudyante ba yung mga yun? Hindi malang tumayo at makapag-recite. Baka ibang memorize nila. Memorize nila yung mga nasa TikTok siguro. Yun ang kabisa, hindi nasa Bible. Buti pa ang TikTok, memorize. Sample nga. At dito, pag nag-sample, ang dami tiyak magsasample ng mga TikTok dito. Yung mga paganon-ganon nila na ganyan. Tiyak yun. Memorize nila yun. Pero ang Bible, hindi kabisa eh. Okay? So mga kapatid, pinag-uusapan natin dito ay free gift of eternal life. Hindi simple yan. Pag wala ka niyan, sarado ang langit sa buhay. Pag wala ka niyan, para kang pinagtakluban ng langit at lupa. Pag wala kang eternal life,
useless ang buhay mo. Kahit marami kang pera ngayong Pasko, marami kayong handa, wala kang eternal life. Useless yan. Kahit maraming aginaldo ka matatanggap, pero wala kang aginaldo mula sa langit. Useless lahat yan. Ang pinaka-importanting aginaldo matatanggap mo ay ang buhay na walang hanggan. Dahil ang buhay na walang hanggan ay si Jesus Christ. Amen? So tumayo tayong lahat mga kapatid.